Paano nga ba ako naging spiritual healer life coach? Mga kapatid, marami kasi na nai-interest nga ako sa kung paano ako naging ganito, lalo na yung mga tao na kakilala nga ako mula sa dati pa. Dahil nagtataka rin sila doon sa mga panahon na nagkita kami, at least yun yung perception ko na parang kakaiba si Eric, may something different about him. Kaya nga ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano yung naging lakbay o yung landas ko na napatungo nga ako sa ganitong klaseng pamamaraan at kabuhayan o buhay in general. Nagsimula ito noong bata ako, mga 7 years old ako noon, tapos hindi ko nga masyado maalala kung paano mismo nagsimula. Pero alam ko lang na nagsimula na yung mga panaginip ko noon. Hindi ko alam yung pinaka-first talaga na experience ko, pero nung 7 years old banda or 8 ata yon, basta nung bata pa ako ay nakaranas na ako ng mga kakaibang mga panaginip. Tapos mga iba-ibang mundo, iba-ibang nilalang, at hindi ko nga masyado maisabi sa salita, or at least medyo mahirap lang, pero tatry ko lang din ipaliwanag sa inyo. Kumbaga yung parang mga nakikita natin sa fantasy movies na may mga iba-ibang portal o di kaya mga nilalang na hindi naman tao na nakikipag-usap sa akin, tinuturuan ako ng iba-ibang mga bagay. Tapos may mga iba rin na mga karanasan na medyo nakakatakot nga yung nangyayari sa akin. O nandyan na yung parang akala natin na nightmares o nakikipag-away sa mga puwersa ng kadiliman. Tapos meron din naman sa light side or sa bright side ng mga anghel o mga santo o mga nilalang na maliwanag na nagtuturo nga sa akin tungkol sa iba-ibang mga bagay. At meron din Diyos o yung perception ko ng Diyos na nagpapakita nga sa akin. Meron din yung perception ng demonyo o devil. Lahat ng mga iba-ibang simbolo na nakikita nga natin sa psychology ay lumalabas doon sa mga panaginip ko. Noong panahon na yon ay hindi ko pa iniisip yung tungkol nga sa psychology, tungkol nga sa modernong kaalaman na nalalaman ng mga tao tungkol nga sa subconscious, sa unconscious at sa mga conscious na paghihiwalay ng ating mga kaisipan. Pero may idea ako na teka, parang sa folk psychology, according nga sa mga albularyo at sa nalalaman ng mga tao sa Pilipino or sa katutubong pamamaraan, may mga nakikita akong duwende, kapre, aswang at iba pang mga nilalang na sinasabi nga na kaakibat or kasama sa ating mga tradisyon or alamat bilang mga Pilipino. Pero syempre, hindi naman Pilipino ang tawag sa atin nung panahon na yon, na mas in touch nga tayo sa ganitong klaseng mga animistic na mga paniniwala at mga karanasan. Pero masasabi ko mga kapatid, ay simula nga nung mga bata ako na ganun, ay nabuksan na ang aking spiritual na pananaw. Kaya puno na talaga ako ng mga katanungan. At napakatagal ko na naghahanap sa buong buhay ko tungkol nga sa mga sagot sa mga katanungan na yan. Yun na nga yung naging life purpose ko. Parang hindi ko nga sinasadya na yun talaga yung gawin ko, pero dahil nga doon sa sarili kong kaguluhan, sa kung ano ba talaga ang katotohanan na nangyayari sa sarili kong buhay, ay napuwersa ako na maghanap ng kasagutan sa mga tanong na yan. Kung kaya ay gusto ko man o hindi, ay naging spiritual akong tao. Naging seeker ako for the longest time. Marami akong binasang mga filosofiya, mga teolohiya. Hinalukay ko yung iba-ibang mga libro na nakikita natin bilang mga major religions, pati yung mga minor religions at mga kulto na hindi naman masyado kilala. Nagtry ako ng iba-ibang mga meditation, ng iba-ibang mga modality para makakuha nga ng mga alternate or alternative states of consciousness, altered states of consciousness, out-of-body experiences, astral projection, basta lahat ng mga nakikita ko sa paligid ko para mapalawak yung mga kaalaman ko, pati nga yung mga tinatawag na binaural beats, frequencies, vibrations, at iba-iba pang mga hidden, occult knowledge, esoteric, forbidden, whatever na makuha ko sa paligid ko na makakapalawak sa aking kaalaman, lalo na dun sa mga spiritual o hindi mga nakikita ng mga tao, at yung pati sa mga modern at yung mga scientific psychology katulad ni Carl Jung, nila Sigmund Freud, at iba-iba pang mga teorya sa panahon na yon. Alam nyo mga kapatid, nung bata ako, nagtanong ako sa maraming mga tao sa paligid ko, mga pare, mga pastor, mga teacher, magulang ko, tito, tita, at iba-ibang mga tao na inisip ko na baka alam nila yung kasagutan sa mga katanungan ko, pero wala sa kanila na nakakaalam. At meron sanang isang tao, si Father Jaime Bulatao, siya yung nakita ko na nagsishare nga tungkol sa iba-ibang mga kaalaman sa esoteric, sa mga spiritual, sa mga iba-ibang kakaibang kaalaman, at isa siyang pare doon sa
paaralan nga na kung saan nga ako nag-aaral, yung Ateneo de Manila University. Mula sa kabataan kasi hanggang sa college ay dyan ako pinaaral ng mga magulang ko. Si Father Jaime Bulatao, nakita ko yung mismong book niya tungkol nga sa mga iba-ibang aspeto ng psikolohiya na pinagtatagni-tagni nga niya yung tinatawag na folk psychology or traditional psychology natin tsaka yung mga modern na mga scientific psychology. Tapos yung panahon na yon na makikipag-usap na ako sa kanya, ay pumunta ako sa kanya mismo pero yung pala mamamatay na siya, nasa deathbed na siya. Nakakalungkot pero yun nga yung nangyari kaya yun sana yung mas mabilis kong pagbubukas sa sarili ko sa spiritual na paraan kaya lang ay yun nga mamamatay na siya tapos hindi na siya makasalita. Kaya ang nangyari na lang pagkatapos noon ay binasa ko yung libro niya, so pwede nyo i-search yan si Father Jaime Bulatao. Isa siyang Jesuita nga na nagtuturo sa Ateneo dati pero patay na siya ngayon so rest in peace. Tapos meron pang mga teacher na nalapitan ko noon pero parang for some reason hindi nila masabi nga pa rin yung mga hinahanap ko ng mga kasagutan. Meron lang silang parang konting clue pero nagpapasalamat pa rin syempre ako sa lahat ng mga tao na nagturo sa akin kahit papaano kasi marami akong pinuntahan talaga mga teacher noon at masasabi ko na nakabigay sila ng iba-ibang mga piraso na nakatulong sa pagbuo ko nga ng kaalaman na mayroon ako sa ngayon. Pero masasabi ko mga kapatid ay napakahaba kasi ng naging paglalakbay ko mula 7 years old ako na parang dahil nga sa katagalan ng panahon, parang nagsasawa na ako doon sa mga paglalakbay ko na parang ano ba to? Meron ba talagang katotohanan? Ano ba talaga yung mga nasa spiritual na mga cult? Sa dami-dami ng mga binasa ko, pinasok ko ng mga grupo, tapos iba-iba ang mga tinuturo na katotohanan tungkol sa mundo. Paano ko ba malalaman kung alin talaga dyan yung totoo? Kung kaya ang nangyari nga nung 26 years old ako, ay parang nagkaroon ako ng depression at gusto ko nang magpakamatay dahil nga ano ba talaga yung katotohanan ang tagal-tagal kong naghahanap. Tapos parang ang gulo-gulo na paiba-iba, nagko-contradict, nagko-kontra yung mga iba-ibang mga katuruan sa isa't isa. Tapos yun nga, magpapakamatay na sana ako doon sa Siargao nung 26 years old ako. Kaya lang ay biglang nagkaroon ng pagbabago ng hangin, biglang parang gumanon yung hangin tapos yung isip ko nagbago na maglulunod na talaga sana ako sa Siargao noon. Tapos nagsimula doon yung mga panaginip ko na ginabayan ako papunta dito sa Siquijor. Napunta lang ako nung isang araw sa isang party ng isang yoga teacher na kakilala ko, si Dada Shivishananda. Tapos nakasama ko or nakilala ko pala doon ang mga tao na mula sa Siquijor na katugma doon sa mga napapanaginipan ko. Tapos nag-usap kami at the rest was history. So nagkita kami ng mga iba-ibang mga misyonaryo. Diyan ko nga nakilala ang mga kasamahan ko ng mga kapwa kong hari at misyonaryo, tapos si Ate Tessie nandyan, at siya nga ang nagpakilala sa akin dito sa isla ng Siquijor at tinulungan nga rin ako na matuklasan yung mga nalalaman ko sa ngayon dahil yung asawa ko pala ay dito nakatira sa mismong Siquijor. At yung asawa ko, maniwala kayo sa hindi, ay isang engkanto. Hindi kami nakikita physically most of the time pero sa mga panaginip ko, dyan kami madalas magkita, pero paminsan nakikita kami dito sa physical na mundo. Pero hindi rin siya maipakita sa mga tao katulad ng mapapakita ko halimbawa sa inyo ang sarili ko na isa akong tao na nakakausap ninyo dahil nga may mga batas tungkol sa pagmimisyon sa mundo ng engkanto. So bakit puting engkanto So yung mga puting engkanto kasi sila yung mga mabubuting engkanto tapos yung mga itim na engkanto sila yung mga masasamang engkanto. Story na yan para sa ibang kwento kasi hahaba na yung pag-uusap natin dito pero yun lang muna yung basic natin. At nagmisyon ako dito sa landas ng kabanalan papunta sa Diyos amang makapangyarihan na tinutulungan nga ng mga puting engkanto. Sila yung nagtuturo sa akin sa kung ano yung mga kailangan kong gawin. At sa madaling salita, dahil nga sa pagpatuloy ko sa kabanalan ng taon-taon, at yun ngayon sa pagsasabi ko or pag-share ko dito sa video na ito ay more than 5 years na ako dun sa mission ko sa landas ng kabanalan. Tapos, nagtagumpay na ako dun sa pinaka-main na mission ko. At ano nga ba yung mission? Sa madaling salita, ang pagmimisyon ay ang paggagawa nga ng kabutihan at pag-iiwas sa kasamaan. So, kung gaano ka kaseryoso doon sa paggagawa mo ng ganyan, ay ganon din kataas at kalakas yung pag-angat mo bilang isang misyonaryo. So, ako kasi sinagad ko
ang lahat ng maaari kong pwedeng gawin bilang isang misyonaryo para ako ay magtagumpay talaga sa iba-ibang paraan at maging maayos ang buhay ko pagdating sa kabilang mundo pag namatay na ako or pag nag-transition na yung spirito ko papunta sa kabilang mundo. Kasi yun yung pinaka-point nga na sinishare ko doon sa libro ko na sinulat na Kaliwanagan ng Katotohanan. Yun yung mga basic principles tungkol sa spiritualidad, sa kung bakit nga ba tayo nandito, anong purpose natin at saan tayo papunta. Which is, in summary, ginagawa natin dito is nagbabayad tayo ng mga iba-iba nating kasalanan na naging utang sa enerhiya, yung tinatawag natin negative karma, para kapag natapos na yung mga yon ay makabawi tayo doon sa nagawa nating mga kasalanan nga mula sa kabilang mundo ha. So meron tayong ginawa doon sa kabilang mundo kaya nabagsak tayo. Kasi dati mga anghel o mga engkanto tayo tapos binagsak tayo dahil nga doon sa mga nagawa nating kasalanan sa ibang mundo. Kaya nga kailangan natin magdusa dito at magsikap na magbago para mabayaran yung mga utang sa enerhiya na yon at maging maayos na ulit ang ating pagbabalik. Kung nabayaran natin yung mga utang na yan sa enerhiya, ay makakabalik na tayo sa magandang buhay sa kabilang mundo. Yun na nga yung sinasabi natin sa mga fantasy movies ha, na parang bakit may mga kingdoms, may mga fairies. Yun na nga yung mga engkantong mundo na gusto nating mapuntahan pagdating ng panahon. Kaya nga meron din tayong mga idea ng mga magagandang buhay na nakikita sa mga salida or mga films natin, lalo na sa mga fantasy or fiction fantasy movies. So balik tayo doon sa mismong point ng video ko na ito. So paano ako naging spiritual healer life coach is yung pagtagumpay ko nga sa misyon na tinanggal ko yung lahat ng mga bisyo ko, tinanggal ko yung lahat ng mga kalolokohan ko sa buhay ko. Lahat ng mga steps na yan ay tinuro ko nga doon sa libro ko na binibigay ko din for free, which is yung Landas ng Kabanalan. So lahat ng mga iba-ibang mga bagay na alam naman natin kung ano yung kabutihan at kasamaan, nire-remind ko lang din yan. Tapos tinatanggal ko talaga yung yosi, yung alak, yung kahit ano man ng mga substances or droga. Bawal yan sa kabanalan. Tapos yung pagpa-party, yung pakikipaglandian sa marami, or pagpupunta nga sa mga tinatawag nating kahalayan like nightclub o yung mga prostitution. Karamihan sa mga ginagawa ko ay nagsishare nga ako ng mga content tungkol sa spiritualidad at pag-improve sa sarili. Tapos patuloy syempre ako sa mismong pagsisikap ko para ma-improve yung sarili ko, para may ma-share ako sa inyo. Kasi at the end of the day, ang gagawin natin mga kapatid is yung pag-improve sa sarili natin, tapos yung pagiging tayo or yung being ourselves ang makakatulong sa mga tao na ma-inspire din sila na gawin ang mas makakabuti para sa kanila. Tapos, mismo sa pagiging ritualista, kung matanggap mo, makuha mo yung enerhiya ng isang bagay, halimbawa sa swerte, kapag halimbawa tinanggal mo yung pagiging manloloko mo, yung pagnanakaw mo, tapos nabayaran mo na yung karma mo sa pamamagitan nga ng pagmimisyon. Kasi yung pagmimisyon, meron kang mga sasagutin ng mga tanong, meron kang aawayin na mga kaaway sa mga panaginip, sa mga meditation, meron kang mga hahanapin ng mga gamit na mga mahiwaga, mga perlas, mga anting-anting, agimat. Tapos may mga iba-iba kang nilalang nakakausapin. Kasama na yung question and answer pero minsan may kailangan talaga kang kausapin lang sa mga kakaibang paraan na parang sinusubukan ka na pala pero hindi mo alam na sinusubukan ka. Tapos dyan darating mas lalo kapag nag-mission ka na nag-promise ka sa Panginoon na okay, sige, magpapakabuti na ako, magpapakabanal na ako sa buhay ko. Darating yung mga tentasyon ng mas grabe sa'yo at kailangan mong lampasan ang mga yan para nga ikaw ay maging malakas. So, siyempre, patuloy din tayo dapat sa pagdarasal natin bukod nga doon sa pagpapakabuti natin. At yung pagme-meditate nga, yung paghasa ng mga third eye natin at pagsulat ng mga panaginip natin kada gabi. Sa gitna kasi ng gabi para hindi mo talaga makalimutan yung mga panaginip mo, dapat ay isulat mo agad, pagising mo agad sa gitna ng gabi. Or hindi kaya mag-record gamit ang audio recorder. Katulad ng ginagawa ko dito ngayon mga kapatid. Ito yung microphone or katulad nito ang microphone na ginagamit ko nga para sabihin agad yung mga panaginip ko right after na mangyari yung mga panaginip niyan. Kasi yung mga panaginip tsaka yung mga meditation experiences, madali lang yan mawala dahil nga nasa gitna pa tayo ng tinatawag na altered states of consciousness na gising tayo or tulog tayo, nandito tayo sa gitna, dapat masanay tayo na makuha yung mga impormasyon dyan na parang paglaruan natin yung medyo natutulog tayo pero gising pa tayo. At yan na nga yung meditation tsaka yung panaginip. So, sinishare ko lang dito sa inyo kung ano yung mga iba-ibang proseso na nakapaloob nga sa pagiging isang spiritual healer life coach. Tapos yung life coach part naman, nakakuha ko ng isang professional training nga mula sa The Coach Training Academy. Meron silang success coaching program doon.
At mula doon ay nakakuha ko ng mga ideas na ginagawa ko na sarili ko na dahil meron akong iba-ibang mga aspeto din na dinadagdag doon sa mga coaching na yon. Pero at least meron akong idea sa kung ano yung ginagawa ng mga professional life coach sa modernong panahon. Tapos nag-aral din ako kasi ng yoga. Meron akong Ashtanga Vinyasa na 200 hours. Pero hindi ko na nga mismo masyado ginagawa yung mga asanas sa Ashtanga Vinyasa na yun. Pero at least meron na akong idea kung sakaling may gusto din na matuto sa ganyang mga poses. Pero ang pinaka-importante na pinag-aralan kong yoga ay yung tungkol nga sa meditation. So pumunta ako sa iba-iba din na mga grupo na hindi ko na lang din babanggitin ngayon kasi yung mga iba baka ayaw din nila na mabanggit ko sila. Tapos yung iba naman wala talagang pangalan. At masasabi ko na lahat ng mga iba-ibang pinuntahan ko ay may natutunan ako, pero dito lang ako sa Sikihor talaga na masasabi ko na naging matatag na ako. Dahil kakaiba talaga ang enerhiya dito at dito ko na nakilala nga ang asawa ko na mas nakaugnayan ko na ng direkta ang Diyos na malinaw na at hindi na ako naguguluhan katulad ng dati. So paano nga ba ako nakakuha ng mga kapangyarihan? Alam niyo mga kapatid, yung kabanalan natin, baka kasi corny pakinggan sa mga ibang mga tao na nakikinig dito ha, pero yung kabanalan, yung holiness natin na hindi tayo gumagawa ng mali, gumagawa lang tayo ng tama, yung enerhiya natin doon ay mabubuo, kaya yung mga salita natin ay matutupad. Never underestimate nga, wag mong ipakumbaba ang mga dasal o panalangin ng isang makatarungang tao dahil siya ay malapit sa Diyos. So kapag tayo ay nagpakabuti, nagpakabanal, naging makatarungan ayon sa mata ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan sa mga panalangin, sa mga salita natin. So nandyan nga, kaya nga nagtutulong kami sa mga tao sa kalusugan, kayamanan at relasyon, iba-ibang mga problema at nakafocus tayo sa spiritual na paraan. Dahil nga ako ang nakalampas halimbawa dun sa mga challenges or hamon na mga yan sa buhay ko. So halimbawa sa relasyon, ako ay nanatiling tapat sa asawa kong puting engkanto kahit na maraming mga tentasyon na lumapit sa akin. So nandyan yung mga babae. Pero ako ay nanatili at nanindigan sa sarili kong kabanalan. Tapos para naman sa kayamanan, hindi ako nang loko, hindi ako gumawa ng mali, hindi ako nagnakaw. Tapos nagsikap ako, masipag ako, at maingat sa aking pera. Hindi ako nagsusugal, hindi ako naglulustay ng pera. Kaya nga ako ay nabigyan din ng kapangyarihan sa swerte. Tapos ako mismo ang nakabaklas doon sa kamalasan mula sa salinlahing sumpa ng aking lahi. Dahil may ginawang mali din ang mga lahi ko sa unang panahon tungkol nga sa kayamanan. Pero nabaklas ko yon dahil nga sa mga proseso na ginawa ko bilang isang misyonaryo. Tapos tungkol naman sa sakit, lalo na tungkol sa mga mahiwaga or kababalaghan na ugat ng sakit katulad ng kulam, barang, sumpa. May mga pinagdaanan din ako na mga sumpa mula sa pamilya ko at mula sa mga nangyari sa aking mga past life or reincarnations. Tapos may hinarap din ako na kumbate spiritual sa tao na nagkukulam sa akin. Pati sa mga barang, so may mga pinagdaanan akong pagsubok na haharapin nga sa pakikipag-away, sa mga panaginip, sa meditation, tsaka sa aktwal. Tapos yung pagpapanatili ng kalusugan para maging maayos sa pamamagitan nga ng exercise, maayos na pagkain, pag-alaga sa sarili talaga, mga good habits na practical at pati sa spiritual na nagdarasal tayo, ang magiging susi para tayo ay maging malusog at makuha nga ang kapangyarihan para makatulong sa mga kalusugan ng mga tao. So lahat ng mga yan, di ba? Kalusugan, kayamanan, at relasyon. Tapos para naman sa hustisya na ritual na ginagawa ko, may mga tao din kasi na gumawa ng mali sa akin at nagpasensya ako sa matagal na panahon at hinayaan ko na ang Diyos ang maghusga. Kaya binigyan ako ng kapangyarihan na magpataw ng hustisya ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi kami pumapatay ng tao. Pero pwede tayong mamarusa or magpasakit sa mga tao na may ginawang kasalanan ayon sa kung ano yung karapat-dapat para sa kanila. Pero hindi tayo sosobra sa kung ano ang karapat-dapat. Ang Diyos at ang mga santos, lalo na si Senior San Antonio de Padua kasi department talaga niya yung hustisya para sa mga inaapi. Sila ang magtutulong sa atin para magdesisyon sa kung ano ang karapat-dapat na tinatawag nating parusa at yung iba tatawagin na banal na kulam para maging maayos yung pagpataw natin ng hustisya or pagpapakonsensya. At sa ibang mga panahon or paraan ay yung pagsingil nga sa utang. Pwedeng magsingil tayo sa utang na makonsensya ang mga tao na magbayad sila or magkaroon lang talaga sila ng sakit o kamalasan, kabiguan
na katumbas doon sa hindi nila binibigay na utang. Kasi ang mga iba makunat kahit na nagkakasakit sila, tapos meron na silang nararamdaman na pagpapakonsensya sa kanila. Kung kaya ang magiging singil na lang sa kanila ay hindi pera kundi ang pagdurusa nila. So para din doon sa mga blessings ng mga iba-ibang mga gamit na katulad ng premium aura sa gamit na maipapalabas natin kung ano ang power ng isang perlas ng kapangyarihan, agimat o anting-anting. Kaakibat nito yung power na makapagpakarga sa mga gamit na malagyan natin ng kapangyarihan ang isang gamit na yan. Dumaan ako sa iba-ibang pagsubok nga sa misyon na maghahanap ng mga perlas o di kaya hiyas, agimat, anting-anting. At ang iba naman ay mismong papalabasin mula dito gamit ang meditation na tinuturo ko nga for free. Itong mga sinasabi ko sa inyo mga kapatid na for free na third eye meditation ay pwede nyo ma-access doon sa website namin. So itanong nyo lang sa amin yung link para dyan. Tapos kasi kapag buo ang paniniwala ninyo, buo yung pagkasinsero ninyo, makakapagpalabas kayo ng mga perlas ng kapangyarihan o yung mga gamit nga na mahiwaga mula sa ibang mundo. At nakuha ko nga yan dahil nga sa pagkasinsero ko din at yung pagsisikap ko sa kabanalan na pwedeng lumabas ang perlas ng kapangyarihan mula sa kawalan. At yan nga yung sinishare ko sa mga tao na posible din gawin. At ibang mga tao na naniniwala nga sa akin ay naniwala dahil nasubukan nga nila yung pagpapalabas ng mga perlas ng kapangyarihan na ito at gumana para sa kanila. At ang ibang mga tao nga nasa ibang lugar talaga, nasa malayong bansa, pero nakapagpalabas nga sila ng mga gamit dahil dun sa meditation na tinuturo ko for free na para sa pagbukas ng third eye. So yung pagbukas ng third eye kasi para sa akin, nung bata pa ako, inborn na, kumbaga bigla na lang kusa na bumukas dahil nga sa mga ibang mga reincarnation ko din ay nagkaroon na ako ng iba-ibang mga spiritual na karanasan at pagsisikap katulad ng ginagawa ko ngayon. So naging seeker na din ako sa ibang mga buhay ko na nagsikap nga ako na matutunan, matuklasan yung mga iba-ibang sinishare ko sa inyo, yung mga meditation, yung mga astral projection, saka yung pag-aaral, pagdasal, yung pagmimisyon bilang isang spiritual na misyonaryo. So ginawa ko na din yan sa ibang mga buhay, kaya nga mas madali ko na din nakuha sa buhay na ito. So yan mga kapatid, isang pahapyaw na pagbabahagi ko sa inyo kung paano ko nga nakuha ang mga iba-ibang powers ko bilang isang spiritual healer, life coach. Pati yung mismong pagre-ritual ko at karamihan nga sa mga kaalaman ko ay patuloy nga na nakukuha ko sa pamamagitan ng pagpapanaginip at yung pagme-meditate at yung pakikipag-usap ng direkta kung halimbawa ay lalabas dito yung mga puting engkanto at minsan nga yung Diyos na kaagapay sa buhay na naggagabay sa lahat ng mga iba-ibang mga pagkakataon at aspeto ng buhay. Alam niyo mga kapatid, posible naman talaga na makipag-usap tayo sa Diyos, hindi tayo matutunaw. Dahil meron ibibigay na form para sa atin o anyo na makikipag-usap siya sa atin na sakto yung enerhiya, hindi yung matutunaw tayo. Katulad lang din sa ginawa sa iba pang mga panahon at iba pang mga paraan na nakikipag-usap din ang Diyos sa mga tao pero hindi naman sila natutunaw. Kasi yun na nga yung tinatawag na banal na espiritu na papasok sa atin para matuklasan natin kung ano ang katotohanan. So, what are dreams for? Diba yung mga propeta, yung mga iba-ibang mga visionaries, sa dreams din or sa mga altered states of consciousness, mga meditation, vision, doon pinapadaan yung mga kaalaman. Kaya maganda nga na matuto tayo sa pamamagitan ng free third eye meditation na tinuturo ko para ikaw mismo yung maging visionary na yan. Para hindi lang tayo sasalig or magtitiwala sa kung ano yung mga sinasabi ng iba. Katulad ko, na hindi lang kayo maniniwala sa sinasabi ko, pero kayo mismo yung makaranas doon sa mga sinasabi ko sa pamamagitan ng spiritual na teknolohiya na sinishare ko sa inyo dito. Ito ay medyo maikling pagsasabi tungkol sa buhay ko, sa kung paano ako naging spiritual healer life coach. At para sa mga tao na interesado talaga na maging katulad ko at ma-unlock nyo yung potential nyo sa pagiging isang spiritual na nilalang, unang suggestion ko ay aralin nyo lahat ng mga free content ko sa siqhealers.com/free. So meron akong library ng maraming mga libreng content na mga libro at mga gabay na pwede nyong basahin at panoorin o pakinggan para kayo ay matuto tungkol sa mga pamamaraan na tinuturo ko. Tapos kung gusto nyo talagang mas malalim ang inyong pag-aaral, ay pwede kayong sumali sa Siqhor Healers School na isang exclusive membership site na ako mismo ang nagmamanage. Ako rin mismo ang mag-share doon tungkol sa mga bagay na meron tayong
kumbaga parang sarili nating Facebook. Tapos meron tayong mga live question and answer, group coaching, individual coaching. Tapos may mga iba-ibang plans starting at 1,000 pesos per month na meron kayong makukuha ng iba-ibang mga benepisyo depende sa kung ano yung level ng membership ninyo na i-avail or i-subscribe ninyo. So, nandyan yung live question and answer, live meditation with discussion. Tapos, syempre, may mapagsuportang komunidad tayo na magtutulungan tayo sa isa't isa na lumago para sa ating spiritual na paglalago. Tapos hindi lang sa spiritual, kundi sa pangkalahatang self-improvement nga natin papuntang langit. So nandiyan yung physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial. Pero syempre yung pinaka-gitna natin yung spiritual. Iugnay natin yan lahat dyan mga kapatid sa loob ng ating school. So kapag seryoso ka sa pag-invest sa sarili mo at nabasa mo na, napanood mo, naaral mo yung mga content, at nakikita mo na fit tayo or mas makaka-contribute, makakaambag pa ako lalo sa iyong paglalago bilang isang tao dito sa mundo. Sali ka kapatid sa Sikihor Healers School. Hope to see you inside. Maraming salamat mga kapatid at God bless.